Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga babayan. Patuloy ho nating pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, patuloy po na binabatikos ni Attorney Romulo Macalintal yun pong pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda ngayong December 1, 2025. At ito daw po ay hindi po pinag-isipang mabuti ng ating pong mga mambabatas sapagkat yung eleksyon na gusto nila ay November 2, 2026 na yun po ay araw ng mga patay, mga idol at mga bayan. So ngayon ay panoorin po natin itong panayam kay Attorney Romulo Macalintal dito po sa programa ng DZRH News. O ito po, panoorin po ninyo mga idol at mga babayan. Eleksyon. Sapagkat inaasahang magkakaroon sana tayo ngayong Nobyembre ng ng barangay at SK election. Ang problema ay permado na ng Pangulo ang postponement nito na na-reset ito sa November 2026. First Monday, Nicole, of 2026. Kanya lamang, Attorney Mac, ano bang nangyari? Hindi ba na-abisuhan o hindi ba nakita kaya ng mga nagpanukala na yung November 2 ay All Souls Day? Attorney Mac, magandang umaga po sa inyo. Attorney Mac, ang ating kilalang respetadong election lawyer sa bansa. Attorney Mac, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga sa iyo, Henry, at sa iyo mga tagapanood, tagapakinig. Kung tama-tama yung sinasabi mong yan Oo. Yan ay isang katibayan na hindi pinag-aralan ang batas na yan. Dahil sa kung yung pinag-aralan, saan ka naman nakakita ng eleksyon na araw ng kaluluwa? Oo nga. Araw ng mga patay. Yes. Unless mga patay ang pabubutuhin natin. Oo. Paano ito? Ay, we honor the dead sa panahon yan. Ibig mo sabihin, nakapila lahat. Ay, alam mo naman sa eleksyon, magulo yan. Ang haba ng pila dyan. Oo. Katakot-takot na pilahan na naman. Pagkatapos, ang iba'y nananalangin, tapos hahaluan natin ang politika. Oo. Yan hindi talaga pinag-aralan. At saka baka magkaroon ng literal na gapangan sa sementeryo, Attorney Mac, sa gabi, sa ulam. Hindi ba? May sinasabi nga pati patay bumuboto. Oo. Pero ang mabigat din dyan, bukod sa araw ng mga patay, pinatay din ng batas na yan ang ating karapatang bumoto. Attorney Mac, ganun bakit ba mayroong hindi ko maintindihan kung saan ba nanggagaling yung kapangyarihan na ang isang batas na matagal nang itinakda at matagal nang pinagtibay ay biglang kayang-kaya na lamang i-reset, i-reschedule, i-postpone, kansilahin. Hindi ba pagbatas, kung ano ang batas, ang alam natin dyan, ang batas ay batas. Yan ang sinasabi niya. Totoo yan. Kaya nga yung ginawa nilang mga postpone na yan, sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional na yan. Labag na yan sa ating saligang batas. Kasi kung ipopostpone yung halalan, dapat meron kayong sapat na dahilan, mabigat na kadahilanan. Halimbawa, nagkaroon ng pandemic, pumutok ang bulkan, talaya, mga ganyan, mga kadahilanan. Pero yung masasabi mo, magsiset kami ng term ng office, seriously, paano naman yun? Magsiset ka lang ng term, ipopostpone mo, di ituloy mo ang election, pero i-set mo ang term of office, pero ituloy mo ang election. Alam mo ba, itong December 1 na ito, gusto mong 10 taon ng term ng office ng barangay officials, okay lang yun, pero ituloy mo yung election. Hindi po pwedeng ipopostpone mo yung halalan dahil lang sabi mo magbabago ka ng term of office. At saka mapapansin nyo, Henry, lagi sinasabi nila, lahat ng mga headlines o title ng mga balita ay the President signs the bill postponing the barangay election. Lahat yan, pinirmahan ng Pangulo ang pagpapaliban ng halalan. Ang tanong ko na sa kanila ngayon, kayong mga taga-Malacanang, nasaan yung batas na pinirmahan ng Pangulo postponing the barangay election? I challenge you ngayon. Baka nakikinig kayo, pakita nyo kay Henry Uri. Nasaan yung batas postponing the barangay election? Bakit yan ang sinasabi ninyo?
Bakit yan ang nasa mga headline, nasa mga dyaryo ngayon? Barangay law, postponing the barangay election, signed by the President yesterday. Nasaan? Hindi, wala ka makakitang ganung batas. Wala pa. Kahit kami. Wala pa kaming kahit itong... Walang batas na ganun. Ngayon nila ba silang batas kahapon? Pero at nakalagay, an act setting the term of office of barangay officials. Pero yung binabanggit ninyo, Atty. Mac, nasabi ninyo... Hindi ko na sinasabing postponement. Kahit basahin mo yung batas na yun, pinalabas nilang kahapon, wala kang makakitang word postponement. Siguro itatanong mo, Henry, at saka naman nakikinig sa akin, bakit nga naman walang nakalagay na postponement? Kasi iniiwasan nila yung word na postponement. Dahil doon sa Makalintal versus Comelec, pinagsabihan na sila ng ating Korte Suprema, hindi kayo pwedeng mag-postpone ng halalan. Kayong mga congressman, mga senador, ang Congress, walang kapangyarihang mag-postpone ng anumang halalan nang walang mabigat na dahilan. Kung wala kayong dahilan, hindi kayo pwede mag-postpone. Yan ang dahilan kung bakit yung batas na ginawa nila kahapon, wala kang makikitang anumang word na postponement. Inililihis nilang batas. In other words, mayroong deception, may panlilin lang ang nasabing batas na yan. Kanya lamang, kumpirmado na ho ito ng Pangulo, ano pa ang remedyo? Well, kaya nga ako nagpunta sa Korte Suprema para yan ay ideklarang labag sa ating saligang batas, katulad ng pagdedeklara ng Republic Act 11935 na sinabi ng Korte Suprema, hindi kayo pwedeng mag-postpone ng halalan. Wala kayong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Congress sa barangay, kayo ay just fix the term of office, pero wala kayong karapatang mag-postpone. Sa batas, Atty. Mac, ano ang itinatakdang election talaga? Petsa ng eleksyon ng barangay? Well, nakalagay ito sa last na batas nila ay talagang December 1, 2025 ang eleksyon. At 3 years ang term nila. So yun ang dapat susundin kung ano yung existing law. Pero sa local government code, sa Omnibus Election Code, anong sinasabi? Yung mga lumang batas? Ay, nabago na kasi yung mga local government code niya, nagkaroon ng mga pagbabago. No? Kaya yun ang kung ano yung pinaka-latest na batas, kaugnay ng term of office, yun ang sinusunod. Kaya sa ngayon, yung existing na Republic Act 11462 na nagtatakda ng halalan sa December 1, 2025, yun ang batas. So ayan mga idol at mga bayan, maliwanag po na napakinggan natin mismo doon sa isang election lawyer na si Atty. Romulo Makalintal na wala pong nakalagay na postponement doon sa batas na ginawa ng ating pong mga mambabatas. Pero bakit nila ipinagpapaliban itong December 1, 2025 gayong wala naman palang postponement? So talagang may panlilin lang itong ginawang batas ng ating pong mga mambabatas. At ayon din po sa Supreme Court ruling na yung December 1, 2025, yun po yung itinakda nila para isagawa yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At doon naman po sa Makalintal versus Comelec ay idiniklara ng Supreme Court na unconstitutional yun pong pagpapaliban ng eleksyon. Kaya yung postponement talaga, yun po ay hindi dapat na ginagawa. Hindi dapat na ipinagpapaliban yung isang halalan. Pinagsabihan na po sila, yung mga mambabatas, pinagsabihan na po sila na wala kayong karapatan na mag-postpone ng eleksyon. Yung kapangyarihan lang ng mga mambabatas ay mag-fix ng termino. Kung gusto nilang i-fix yung termino, ayusin yung termino, dapat ituloy itong halalan, tapos yung mga mananalo dito, sila yung magkaroon ng 4-year 3 terms, mga idol at mga bayan. So wala naman palang problema kung pahabain ang pahabain, kung 10 taong termino, walang problema dyan. Basta hindi po nila naipagpapaliban itong eleksyon na nakatakda, mga idol at mga bayan. So abangan na lang natin yung update patungkol po sa paghain ng petisyon ni Atty. Romulo Makalintal, kung ano po yung magiging desisyon dito ng Korte Suprema. Ayan, salamat po sa inyong panonood at ingat po tayong lahat.